tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman. Ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis, dagling na tayo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanata 1, Talata 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Roma 6:20-23. Nang kayo ay mga alipin pa ng kasalanan, kayo'y malalaya tungkol sa pagiging matuwid. Kaya't anumang bunga mayroon kayo sa mga bagay na ngayoy ikinahihiya ninyo. Sapagkat ang kahihinatnan ng mga bagay na iyon ay kamatayan. Subalit ngayong pinalaya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos, na nagbubunga naman ng kabanalan, ang kahihinatnan ay buhay na walang hanggan. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Iniligtas mismo sa kasalanan. Ang hanap nating lahat ay lumaya sa mga bunga ng kasalanan, sa takot at kadiliman, at sa parusa sa kasalanan. Hindi lamang sa mga ito tayo iniligtas ni Jesus. Iniligtas niya tayo sa kasalanan mismo. Hindi sa kamatayan lamang na parusa sa kasalanan tayo iniligtas. Tayo ay pinalaya ni Jesus sa pagiging alipin ng kasalanan. Iniligtas niya tayo para maging alipin ng Diyos, magkaroon ng kabanalan at buhay na bigay ng Diyos, ang buhay na walang hanggan na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Awit 51:10-12. Lumalang ka sa akin ng isang malinis na puso, O Diyos, at muli mong baguhin ang matuwid na espiritu sa loob ko. Sa iyong harapan ay huwag mo akong paalisin, at ang iyong banal na espiritu sa akin ay huwag mong bawiin. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas, at alayan ako na may espiritong nagnanais. Bagong nilalang. Ang pagliligtas ni Jesus ay hindi lamang kapatawaran ng kasalanan. Ito ay bagong paglalang. Ang kaligtasan ay bunga ng pananalig na si Jesus ay namatay para sa ating kasalanan, inilibing at binuhay na muli ng Ama. Nang ating ipinahayag na si Jesus ay ating Panginoon at sumampalataya tayo sa ating puso na siya ay binuhay na muli ng Diyos, tayo ay naligtas. Tayo ay ipinanganak hindi sa dugo o sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Kaya tayo ay naging mga anak ng Diyos. Tayo ay inilagay ng Diyos kay Kristo na ngayon ay buhay. Kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Unang Juan 3:3-5. Masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo'y matawag na mga anak ng Diyos, at tayo'y gayon nga. Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanlibutan, sapagkat siya'y hindi nakilala nito. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya, sapagkat siya'y ating makikita bilang siya. At sino mang may ganitong pag-asa sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay lumalabag din naman sa kautusan, at ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. Nalalaman ninyo na siya ay nahayag upang mag-alis ng mga kasalanan, at sa kanya ay walang kasalanan. Ang inalis ni Jesus. Ang inalis ng Panginoong Jesus ay ang kasalanan mismo, hindi lamang ang parusa at ang masamang bunga nito. Ito ay hindi dahil sa ating pagtupad sa kautusan na hindi naman natin talaga nagawa. Ito ay tanging dahil sa grasya ng Diyos.
Sa pamamagitan ni Kristo, magagawa nating huwag ihandog ang mga bahagi ng ating katawan sa kasalanan bilang kasangkapan ng kasamaan tungo sa kasalanan, kundi ihandog natin ang ating sarili sa Diyos, na tulad sa mga buhay mula sa mga patay, at ang mga bahagi ng ating katawan bilang kasangkapan ng pagiging matuwid tungo sa Diyos. Sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa atin, sapagkat wala tayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng biyaya. Mateo 1:20-23. Samantalang pinag-iisipan ni Jose na hiwalayan si Maria ng lihim, ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tanggapin si Maria na iyong asawa, sapagkat ang ipinaglilihi niya ay mula sa Espiritu Santo. Siya ay manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan." Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Narito, magdadalang tao ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Tagapagligtas sa kasalanan. Tayo ay iniligtas ni Jesus sa kasalanan upang tayo ay maging katuwiran ng Diyos. Para sa ating kapakanan, ginawa ng Diyos si Jesus na walang kasalanan, na maging kasalanan upang sa Kanya tayo'y maging katuwiran ng Diyos. Si Jesus ay walang kasalanan dahil siya ang Emmanuel o Diyos na ating kasama. Siya ay pinanganlang Jesus dahil siya ang nagliligtas sa atin sa kasalanan. Magkaroon ng tunay na kapahingahan. Hindi tanggap ng lahat ang katotohanan na sa kasalanan mismo tayo iniligtas ni Jesus. Dahil sa kaugalian, ang nais natin ay mapatawad lamang sa kasalanan, huwag maparusahan, maalis ang bagabag ng konsyensya at takot sa kaparusahan. Dahil dito ay nabibigo tayo na magkaroon ng tunay na kapahingahan sa kaligtasang bigay ni Kristo. Ang maligtas ay paglaya sa kasalanan mismo, kaya't ang bunga nito ay paglaya sa lahat ng bunga ng kasalanan. Ang sumasampalataya kay Kristo ay pinananahanan niya, kaya't nananahan sa Kanya ang tagapagligtas sa kasalanan. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin. Siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, pinuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin.
Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo, kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay, kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.